We're in the Abu Dhabi airport and this is the business class lounge of Etihad. And I'm gonna have some breakfast. I'll show you around kasi this is a newly opened lounge. 1 year pa lang to. It's very clean, very new. Walang katao-tao. So let's go have some breakfast because it is currently 5 a.m. This is the bar. Dried fruit, cheese, meat, and lots of pastries. Ang sarap, hindi ko alam ano pipiliin ko. They also have a salad bar. Tapos this portion naman of the buffet. This is a continental area where they serve Western food. And this is the Middle Eastern area naman na I've never heard of these dishes. Pero I wanna try them. Natatakot lang ako baka sumakit yung chan ko kasi mahilig sila sa spicy. Try this. Actually, parang continental food yung kinuha ko kasi parang ayoko mag Middle Eastern food kasi natatakot ako sa tiyan ko. Baka hindi kayanin yung spiciness. And we still have a 4-hour flight to Istanbul. So, we're sticking with the safe food. We actually had no plans of going to Turkey pero we had an accumulation of points na nakalibre kami ng flight. So si Mama, technically, her flight is free. We only paid a few $100. I think like $200 for like taxes and fees. And ayun na yun. So imagine, ako, yung flight ko is 45,000. Siya, free, libre. She only had to pay for taxes. And that is because for all of our European travels, we always take Etihad. So if you count all of those, that equivalents to one free trip to Turkey, which is around mga 40k worth pesos. So sobrang sulit talaga. It really pays to be loyal to a single airline. Kasi tignan mo, we are in a business lounge kahit hindi kami business class. I'm gonna try this. This is called paratha. I'm gonna dip it sa hummus nila. Uy, parang masarap. It's so rich and pure. Tapos hindi siya parang nakaumay. Gonna have some sausage. Oh, it has cheese. Masarap siya. Masarap naman siya. I just got it because I wanted some meat. Kasi hindi ko nagustuhan yung ulam kanina sa airplane. And for sure, hindi ko na naman magustuhan yung pagkain sa airplane mamaya papuntang Istanbul. Kasi honestly, sa Etihad, yung economy pagkain nila, hindi masarap. To be fully honest, hindi siya masarap. We've ridden Etihad like 5 times already. So that's like 10 flights. Kahit naka-business class ka, it's not the greatest. I mean, obviously, there's a difference kapag business class ka, diba? You have more options, pero it's not to the point na sasabihin mo na, oh my God, naalala ko to dahil sa sobrang sarap. Kasi kanina we had this chicken with red sauce na parang afritada. Hindi ko nagustuhan. Parang malansa siya na walang lasa na basta parang hindi ko nakain ng maayos. Tapos nung nag-business class kami, there was a lot of options of food. But there was nothing that really stood out to me na sasabihin ko, oh my God, gusto ko mag-business class dahil sa pagkain. Hindi siya ganun. You're paying for business class because you want the comfortable seat, which is what they offer. Kasi you can really fully lie down sa business class. This flight is gonna take 4 hours, 50 minutes. Almost there. Almost. Welcome to Turkey! After 18 long hours, nandito tayo kami sa Istanbul. Oh my God! Hindi na ako nakapag-vlog sa loob ng airport kasi grabe ang haba ng immigration tapos ang tagal pa ng baggage claim. So we had to rush outside because we actually booked a private transfer with Klook and minessage niya ako na he was waiting for us. So now, we met him already pero sabi niya mag-intay daw dito. As you can see, yung weather it's very sunny and hindi siya malamig. Like, I brought clothes na pang autumn. Parang mainit-init pa. So sabi ko, oh my God, feeling ko mainitan ako dito. So let's just see. Sana hindi ganito kainit in the next few days. This is our van. Ang laki niya. Dalawa lang kami pero good for 6 to. Kasi onti lang yung difference. Nakita ko kasi sa Klook. Parang 100-200 pesos lang yung difference ng 4-seater at 6-seater. So sabi ko, para maging comfortable, gawin na lang natin yung bigger van. According to Google Maps, there are a couple of ways to get to the city center. Parang pwede ka mag-drive
Pwede kang mag-hire ng taxi, pwede kang mag-Uber, pwede ka kumuha ng private transfer, or you can take public transport. What we usually do in other countries is we take public transport. Pero sabi ko, parang kakaiba si Turkey. Pag nakakotse ka, 30 minutes to 1 hour siya. Pero kapag nag-public transport ka, halos 2 hours. So sabi ko, kakarating lang namin, 18 hours kami nag-travel going here. Pagod na pagod kami, tas ang lalaki ng luggage. We just said, willing kami magbayad ng 2,000. I think it's around 2,000 pesos for this private transfer. Welcome to the Ibis room tour. We have 2 solo beds, a whole mirror over here, and then we have TV. Dito nilagay yung mga luggage. We have a desk, lounge area, and mga cabinets. But most importantly, we have a view. Oh, there's a pool! And then this is the banyo naman. Very simple. Sink, toilet, and the shower. What's important is mura na to and it's clean. So this is the interior. Ang ganda niya. So aesthetic. I love it. Pero yun nga lang, kami lang yung turista dito. Lahat sila locals. Uy, ano yan? Slow roasted lamb, tandoori seasoned with rice and almond and Bursa's chestnut pomegranate seeds. We can order that. Tapos gusto ko ng patatas brava ko. Dito din pala, automatic na may bottled na tubig na kasama. Kahit hindi mo in-order, bibigyan ka ng tubig. Tapos magugulat ka na lang sa bill na may naka-charge ka na. Pero part na yun ng experience. Ito yung tubig natin na hindi namin alam magkano. Magugulat na lang. Baka 5 euros. We don't know. And they gave us, I don't know if that's also complimentary, pero binigyan kami ng, that looks like hummus. I'm not too sure if that's hummus and some bread. Pero sabi ni Mama, parang maasim. So baka hindi ko nga magunahan. Sa yogurt. Ano yun? It's like yogurt na cheese. Anyway, sarap naman, pero I wouldn't eat it. Whoa. Whoa. Okay, dinner is served. Starting with the potatoes. I know it's just potato, pero ang sarap. I don't know how they make this basic ingredient so good. I think dahil kasi sa dami ng layers, it looks so crunchy. And it is crunchy. It comes with this white sauce. Hindi ko alam ano, pero I'll try. Spare it on top of the potato. What is that? I think it's like cheese. Hindi siya overpowering. Tamang-tama. It's a little bit sweet, pero ang sarap. So this is the perfect bite. Worth it. Hindi fake news yung nasa Google. Okay, now for the lamb. Sabi ni Mama, masarap. So, I'll be the critique of that. To be honest, hindi ako fan ng lamb kasi parang gamey siya. So, if I were to choose a type of meat, hindi ko pipiliin ang lamb. Pero gusto ni Mama to. At sabi niya, so good. I don't know about that. Kasi hindi nga ako mahilig sa lamb, but I'll try. I've never had that flavor ever. Parang hindi ko ma-identify ano yung herbs na nandito kasi kakaiba talaga siya. It's so different. We don't have anything like this in Manila, nor in the other countries I've been to. That is so strange. But ang sarap. Oh my God, first meal pa lang natin to. This is gonna be hard to beat. At ako lang nag-research nito. Hindi ko to nakita sa TikTok. Actually, tinignan ko lang sa Google Maps ano yung mga malalapit dito na pagkain. And it just so happens na this is really near our hotel. Parang wala pang 5 minutes, nandito ka na. Tapos, syempre, pinili ko yung may mataas na reviews. And this place had a lot of reviews na hindi English. So, alam ko, mga locals yung kumakain dito.
walang tourist reviews at all. So sabi ko, it's worth trying kasi nga gusto ng mga local. At tama nga sila. It's so good. Kakasabi lang ni Mama na the flavors are similar to Afghan food which we had in Washington, D.C. in the US. And tama nga si Mama, parang similar yung ingredients nila dito. Very distinct taste na hindi mo talaga alam kung ano, but they have a really unique taste na ang sarap. Hindi ko na na-film pero nag-tap out na kami. Hindi namin naubos. Naubos lang namin yung potato but we did not finish the lamb. We had it taken out. Magkano yung bill, Ma? 2.5 lira. I think free yung water. Free yung tubig? Uy, hindi. May bayad yan. 150 lira. 150 lira? Itong bottle na to, guys, isang bottle ng tubig na to ay 200 plus pesos. Nagulat na lang kami. Hindi namin in-order to, ah. Hindi niya kami tinanong na, you guys want, tubig o ano man. Wala. Binigay lang. Ganun lang talaga sa, Europa. Pinilit naming ubusin. Ubusin mo yung tubig, eh. Ako din. Inuubos ko na din yung tubig ko kasi ang tubig sa mga restaurant ay ginto. So, after your meal, nagsaserve sila ng Turkish tea. Thank you. Wow. Cheers. Pogi niya. Cheers. Yes. I like it. Tastes like the chai. It's tea, but it's so clean. The taste is clean. First, Turkish tea. Anyway, share ko lang na kanina, nung nag-bill out na kami, lumapit yung waiter. Diba usually, well, based sa mga ibang bansa na napuntahan namin, they start a conversation sa mga turista ka. Diba? Like, wala lang, para lang mabait, tinatanong like, how was your food? Or like, is this your first time dito? Or sa Turkey? Walang ganon. Si Mama, madaldal. Lahat ng lumalapit sa kanya, dinadaldal ni Mama. Kahit walang tinatanong, dinadaldal ni Mama. Tapos, sinabi niya, gusto mo ba ng tsaa? Sabi namin, okay, yes. Tapos, akala ni Mama, conversation starter na yun. Hindi. So, sinare ni Mama, this is actually our first time in Turkey, so we're so excited, ganito, ganyan. Tapos, NR yung waiter. Wala siyang sinagot. So, yung takeaway namin dito, like based sa mga interaction namin dito sa Istanbul, hindi sila gaano kabait kumpara sa mga neighboring bansa niya. Actually, hindi pala neighboring. Kasi mga European country na napuntahan namin, like Amsterdam, London, lahat ng mga European country na napuntahan namin, besides Switzerland, mababait sila. So, if we were to compare the locals, yung mga attitude nila is very similar to Swiss. Kasi sa Switzerland, NR din sila sa mga turista. Wala silang pake sa'yo. They don't help you pag nagtatanong sa mga direction or hindi sila nagsasmile. Ganun lang talaga siguro sa culture nila. Hindi ko lang kung sa Turkey in general or sa Istanbul lang. Never had Turkish tea, pero konti lang yung titikman ko kasi baka hindi ko ma-enjoy. Ayoko ang Turkish tea. Parang lasang dahon. Walang katamis-tamis. Amoy dahon talaga. I guess kung mahilig ka sa Turkish tea, ay sa tea, baka magustuhan mo. Pero ako kasi, hindi ako nagte-tea eh. Nagme-milk tea lang ako. Now, for our favorite agenda. For us kasi, it's a cultural experience to visit groceries in another country. Oh, they have so much snacks. Wala sa Pilipinas to. Dancake. What is dancake? Parang German. Hali. Lupo. Kakaiba. Is this a shrine of pistachio? Di Mama, pistachio bread. Ang hirap iuwi. Pag-uwi na lang natin. Kasi we still have one extra day in Istanbul. I think this is like pistachio bars. Yeah, pistachio bar. Pistachio bars. Probably pili, no? Parang pili pistachio bars. Tapos, pistachio spread. Pare-parehas lang pala. This is 600 plus. Ha? Ay, wag na pala. Masaya na kami dito sa isang bar na 80 pesos. Actually, we always ask the receptionist sa hotel, ano yung favorite chips nila. Pero, since hindi mukhang mabait yung receptionist sa hotel namin, we'll have to pick our own chip. Oh, they have Lay's here. Oh yeah, let's buy water na. This big bottle is just 6 lira. Oh my God, ang lalaki. Diyos ko.
Ang laki, tignan mo. Oh my God. It's bigger than your head. Oh my God, it's so big. Sa Pilipinas, 5 cabbage na yan. Everything's bigger here. So this is our Turkish breakfast. Sarap. I love